natin uli iyon. As we finally start the upper bracket finals, a grand final and an M7 representation para sa bansang Pilipinas ang hinahabol ng ating dalawang teams. And the first choice para sa ating mapa ay walang iba kundi ang Expanding Rivers. This gives them a lot of options pagdating sa mga team fights. At yung mga sinasabi mo kanina, James, ng mga Turtle and Lord Objectives, posibleng mas paglabanan dito. Opo. Mas magpapaglalabanan yung objective dyan kasi mas yung mga hero kasi na maganda sa Expanding River is yung mga mabibilis Romespo eh. Bagay na bagay yung double fighter kasi yun nga, makapunta sila sa objective. So, ang mangyayari sa Clash parang 5v5 lagi, ganun. Nakukwento nyo nga kanina yung Yuzhong. Pero tingnan mo, Wolf, binana kagad yung Yuzhong. So, ayaw na nilang problemahin. Tanggalin na lang natin. Bigyan natin sila ng ibang option. Nakita nila yung ating Kiss the Victory. Keeping aside, yung Yuzhong na naman na sinabi natin na pwedeng i-ban nga or i-deny ng Aurora. Tapos yung CC din ng TL, para sa TLPH, sila yung na nag-ban. Pero ngayon, open ang Lancelot as well as the Yi Sun-shin. Pero yung Zushin hindi. So, for Aurora, ipaprioritize pa nila ang Lancelot. Yun lang. Ay, Lancelot. Parang ma-sure ball ba talaga eh. Ano pang meron sa Lancelot ngayon? Kasi either Lancelot or Yi Sun-shin lang talaga yung nagiging prime choices. Mas gano'n pa talaga sila sa mapa. Para sa akin po, kasi marami kasing nagagawa yung pareho eh. Kumbaga may parehas na strength sila eh. Si Lancelot, malakas siya sa objective. Tapos si Yi Sun-shin naman, marami siyang pwedeng matulong sa kasi yung vision niya nga. Tapos as a marksman, parang kayang mabalance yung lineup niyo. Talking about the balance as well, kaya idadagdag yung Gatot Kacha nito si JP, pero mabilis ang sagot ng Aurora, the Ranger and the Hylos, which used to be a situational scenario para sa karamihan ng mga players pag wala yung ibang mga roamers. Pero ngayon kasi pag dahil napaprioritize na yung Gatot Kacha, pinakita din ng Aurora na ito yung kanilang sagot dun sa Gatot. Kung sakaling manakaw na siya, this is what they did against TNC. At syempre yung Granger na at ngayon, Arlot. Maganda ba ang combo ng Arlot and Yi Sun-shin? Trip mo ba kakampihan pag YSS ka? Hindi po eh. Kasi parang hindi sila bagay magkakasama eh. Ang tingin kong bagay kasama ni YSS mga makukunat na IXP eh. Yung pampronta, ganun. Ura, Alice. Mga ganun, yan. I wonder kung ano ang game plan na Coach RC dito because the last few times na nagkita ang TLPH at ang Aurora sa regular season, it didn't end so well para sa Cavalry. So, kung mag-iisip sila dito, baka posibleng kailangan medyo out of the box na konti. But you're right, the composition doesn't really, make like complete sense. Pero depende sa execution ng sakaling nangyari. Inontra na yung mga sagot sa Arlot dito, which is Phobius as well as is Alice. And for Aurora, mukhang ayaw din na magkaroon ng double fighter para dito naman sa TLPH. Kasi nga naman, kung kumuha ka ng Arlot, tas Gatot Kacha yung roamer mo, usually, di ba, hindi siya ganun kaganda yung connection nila. Maghanap ka ng mga stats. Pwede kang maghanap ng stats dun sa gold, which is in this case, Ruby. Ruby, pwede Ruby. Binan. Tingin ko rin kasi sa Arlot, pang-counter na lang siya sa Lance eh. Kasi ang hirap mag-lance sila sa Arlot eh. Dahil dun sa stun, yung hawi. Ang sakit ng Arlot. Kaya mang one shot. Which makes a lot of sense kasi nabanggit mo na yung pinakaunang turtle, yun yung magiging isa sa mga pinaka-importanting choices para ma-execute nila yan. And for Aurora, if Demon Kite is not gonna have an easy time, Carl TZ might have a slight edge. Napaka-konti lang. Kasi itong dalawang junglers na to, alam mo kung ano kaya nila ibigay. And now, I think mid lane na ang red 4 pick ngayon ng TLPH. May madami actually, may Kimi, mayroon pang Kagura, may Valentina. This is gonna be an easy pick para dito sa TLPH. Madami silang choice. Selena, ang luwan nila. Sele plus the Gatot Kacha. Siyempre, nag-compromise. Siyempre, may leash din naman. Itong Selena sa Yi Sun-shin. Fast pace lang ang gusto yata ng Liquid. Kasi doon sila nananalo in like their previous games from yesterday, di ba? Pag mas mabilis yung laban, mas madali nila na-execute yung plano. Pero yung tanong dito is, papaano yung kanilang, posisyon pag dumating tayo sa mid or later stages? Kasi andun yung setup eh, andun naman yung crowd control. But
yung damage output, medyo kukulangin sila kung sa YSS lang talaga manggagaling. Tapos yung sa Aurora, umamang sila din sila mula pa mismo. Spot us here. Pero tingin ko kasi ang gagawin ng Liquid, gugulangan nila sa vision eh. Kasi yung hero nila, ang daming pang vision. Like Selena and Yushinchin. May time na pwede silang makaplank ganun or makaikot para mas ma-execute nila ng maganda. Ganun. Kaya para maiwasan nila yun, nagdagdag Nagnovar. sila ng Novaria. Tama, tama. Para medyo maramdaman nila na malayo, hindi nila masyadong maaabot, and there is enough range para maabot ng Novaria yung pickup niya, gusto niya. So, Purple Dragon is Okay, ready did- anytime. so sasabihin magpa-fighter pa sila. Joe, ang lumusot. May combo naman din with the Arlon. So ikaw, James Banks, kanino ka pabor dito? Ano mas maganda i-execute so far? Base po sa drop, Aurora. Sa drop. Pero depende po sa execution ng both teams eh. Kumbaga may winning condition naman pareho eh. Depende na lang kung paano nila i-execute. Yeah. I feel like kahit hindi nag-double fighter dito yung Aurora, malakas pa rin yung first turtle nila kasi yung Granger madaling makakonekta. So, at also, di ba, para madali siyang, alam naman natin Aurora pag gumagamit sila ng Granger, mas nagdo-double lane sila eh. So, Itong magiging laban na to, it's, quite a scrappy lineup mula sa kupunan ng TLPH. Rora's Cavalry, game number 1. Kailangan marinig kayo ng teams as the casters are ready. Burrito Omi, kunin nyo na to. Maraming salamat sa ating mga panelists dyan. Welcome to game number 1 of Aurora Gaming kontra Team Liquid Philippines. Nabook na ang tickets patungong Jakarta, Indonesia. Pangalan na lang ng mananalo ang inaantay natin. Nakakilig at nakakapanindig balahibo ang ating nararamdaman ngayon. Again, nabanggit na nga ni Umi, sa Jakarta, Indonesia ay nag-aabang na kung sino nga ba ang unang representante ng Pilipinas patungo sa M7. Napakatindi ng dalawa na to kasi parehas din galing sa panalo. At itong dalawang teams na to, buong regular season ay napanood natin kung gaano kalinis ang kanilang malaro. Ang early game na laging pinag-uusapan tungkol sa Aurora Gaming for Team Liquid Philippines, yung mga ganitong klaseng pick ni Carl TZ ay talagang kaabang-abang. Oo, and masasabi ko na napakataas din talaga ng win percentage ng Team Liquid Philippines kapag gumagamit ng mga ganitong klaseng hero ito si RTZ. And dito naman malupit itong goat na ito sa versatility niya sa mga heroes. Ay, Carl! Pero nakatukod kagad siya, patay ata si Carl. Buti na lang nandun si Danny James para protektahan siya with that revitalize. Kamuntikan pa si Carl TZ doon Yan yung nakakalimutan ng marami, no? Kung gaano kahapli yung concussive blast ng Aray. levels 1 to 2. Kaya naman pati si Sanford ay mabibigyan dito, pero si JP mabibigyan ng bigya si Light. Pero mukhang napakataas na nga ng poke damage na mabibigay ng Aurora dito kay Sanford. Mapipilitan natin umuwi ang Apex Predator. Yun nga mahirap ito Baka mamaya may ma-delay din na minion sa kanya. And alam mo naman kung gaano ka-importante ang level 4 para sa isang XP laner. Lalo na doon sa first objective ng ating laro. Pero pinili ni Sanford na tiisin na lang ang hapdi at ang sakit. At pipwesto na rin in a few ang Aurora. At balak naman niya makakapag-level 4 naman kahit papano. Pero mauuna na nga dito si Edward, especially kung kukunin niya yung XP crab na yon. Pero mukhang level 4 na dito si Demon Kites. So far, may maliit na kalamangan dito ang Aurora Gaming. Pero mauuna pa rin sa pwesto ang Team Liquid Philippines. May masamang balak nga lang ang Team Liquid dito sa baba. Ayan na nga, buburukan na nga kagad. Itong si Dominic, Ay! hindi tumama yung bangka. Pero pipiliin natin ni Carl. Ang baba ng kanyang buhay, buti na lamang. Hindi rin level 4 itong si Doming. Kaya lang yung pagong ay isasakripisyo nila. Nice attempt to para sa TLPH. Pero ang nagtagumpay doon, walang iba kundi yung Aurora. Objective secured na naman para dito sa Aurora Gaming. Pero mukhang makakakuha naman ng konting plato dito si Oheb. Kaya naman makakakuha pa rin ng kahit papanong gold ang side ng Team Liquid Philippines. Kaya pantay pa rin ang ating laro. But in terms of XP na nakukuha doon sa unang turtle, talaga masasabi natin na Aurora Gaming ang may hawak ng maliit na kalamangan ngayon in the early game. Ngayon, nahanap na natin, medyo pabugso-bugso ang mga laban dito. Hindi kasing sabi nating ingay ng mga una nating laban sa playoffs. Oo nga, puro suntukan talaga yung nakikita natin. Nakita natin pala nung games 1, nung day 1 and 2. Pero balikan ko lang yun dun sa turtle kasi hindi lang naman yun yung XP, pati yung extra shield pre. Di ba malaking tulong din yan? Lalakas yung loob mo para umabante ka. Lalo na sa mga gold laners na laging binapata dito ng TL. Oo, chatting naman yung ginagawa talaga ng Team Liquid Philippines. So napakataas ng kanilang pressure dito sa gold lane. Pero hindi pa naman nabibigyan si Dom
Domingkite na pauwi lamang kanina. So far, looking at our Infinix in-game equipment, mukhang papunta na nga siya sa kanyang Hunter Strike dito para sa kanyang first item. No, napaka-importante ng Hunter Strike dito kasi yung additional movement speed ang hinahabol mo dyan para nga naman makapag-ano ka, no? Yung espada, pana ng paulit-ulit. And may count pa na tayo dito ng Astral Vehicle, eh, no? Ang maganda dyan, yung beat Sunny, ginagamit din yung pang vision. Sobrang importante na to sa Aurora kasi natatablahan nila yung vision play din na ginagawa ni Sanji at ni Carl. At saka pag pumatak na yung mga CTR items dito kay Yue, doon na talaga magiging problema. Tama. Itong Novaria na to kasi unlimited na yung mga lumalabas na mga Astral Recall at pati na rin yung mga Astral Echo. Nasadyang napakahirap talagang gumalaw na your Team Liquid Philippines considering naka-double fighter 9 na pa sila dito with Oheb using this show once again. Pangalawang pagong na po ng ating laro at mukhang makakapwesto naman ang side ng Team Liquid Philippines. Nandiyan ang Aurora Gaming sa Gedli para mag-contest. At ito na, si Light na naman ang haharap para sa Aurora. Okay, pwesto sila dito. Si JP ang humahawak ng ikalawang pagong. Kita ni Sanford kung saan manggagaling si Demon Kite. Nakababa na rin si Doming. Ay, tinamaan ang start ni Sanford. Final slash! At naabot itong si Yue. Namatay na rin sa kamay ng Team Liquid Philippines. Kaya naman si Light ay kailangan ng matras. Kalahati kanyang buhay si Doming. Demon Kite rather. Pinabutang pa ni Oheb. Pinagsasapak. At nakakuha na ng kill itong si Oheb. Kaya naman si Sanford. Nakabawi din naman ng isa. Tatama pa yung isa laro na iwasan dito ni Light. Si Sanford ay talagang desidido. Gusto patayin si Light. Napunti bigla ang ilaw. Grabe si Sanford doon. Going in for the flicker play. Nahanap ng kanilang mage at dahil dyan sa napakadaming plays na ginawa ng Team Liquid Philippines. Wow. Ay sila ang makakasecure ng pangalawang pagong ng larong ito. 4-0 na ang ating laro. And looking at the start from Team Liquid Philippines ay mukhang masaya ang kupunanan ng Cavalry with a 2K gold lead. Men, kung babalikan nga natin, kung 2 minuto tayong babalik, napansin natin na parang lamang ang Aurora. Nakuha nila yung first turtle, naiwasan din yung gank dito kay Domingkite. Pero bigla-bigla na lang nakakuha ng final slash na matindi itong si Sanford. At ang naabot pa niya si Yue. Oh, biruin mo sa lahat ng mga pwedeng umabot sa isang Novaria. You would think na ang makakaabot dyan ay yung Cho o yung Gatot Kacha na gagamit ng Avatar of the Guardian. Pero sa lahat ng pwedeng makaabot kay Yue, it was Sanford na gumamit ng kanyang flicker. Dahil dyan, no, medyo nahihirapan na ngayon ng Aurora Gaming patungo doon sa ating mid-game phase. And we are talking about the Jisoo Shin lineup, pare. Ito yung mga pag nabigyan mo ng maagang kills o maagang gold lead ay talagang masaya yung mga ganitong komposisyon. Oh, mahirap kalaban yan, lalo pag nakakuha ng mga maagang kill. Mabuti na lamang kahit kumukonekta ang mga pana dito ni Sanji. Wala pa tayo nakikita na combo mula kay Daddy JP. Pero sa atako combo hindi dito. Nagamit yung Vitalize, hindi kumamay Bisil Arrow. Nakabag din si Sanford with the final slash. Tatamaan lamang itong si Light. Pero lalayo na muna dito ang Team Liquid Philippines. Masayang-masaya na sila sa kanilang nakuha. 3,000 pa rin ang kanilang kalamangan. Makakadepensa naman dito, no, ang side ng Aurora Gaming. At kung may kalakasan naman ang isang composition ng Aurora dito, ay meron silang ranged wave clear galing sa Novaria at isang Ranger. So kahit pa sabihin nating mahuli ng maaga o makalamang ng maaga ang Team Liquid Philippines, ay kayang kumapit ng Aurora Gaming as long as hindi maabot yung dalawang nabanggit ko. Oo, importante talaga na protektahan nila yan. And sa kabilang panig naman si Edward ay kailangan mas maging aktibo dito, no. Nakita natin kahapon yung performance ng isang lapu-lapu mula sa kanya. Laban sa TNC Pro Team na talagang kahit ano man ang nangyari, ang dami namang circumstances na nangyari, may mga na-buy and sell pa. Pinaglaban pala ni Edward at nakuha nila yung panalo na yun. And I think ito yung hinahawakan ngayon ng Aurora sa kanya. At ngayon hinahawakan na rin ng Team Liquid Philippines. Pero sa final session naman ako mabit. Demon kahit makakatakas. Pero mukhang lamang nasa pwesto ang Team Liquid sa pagong na ito. Pagong naiwasan na yung Tordos and yung Sipa! Kumunik! Dapat ay gagawin si Demon kahit libre ata yung pagong para dito sa Team Liquid Philippines. At ngayon na nga ang naghanap. Masyadong malalim ito sila. Kailangan yung matras. Iipili siya ng 3 miyembro mula sa TLPH. Si Sanford ay nag-flicker din. Nakabutin na naman si Domingkite! Tatama doon yung AOG pero sa germs lang. Kaya lang yung thought ay kumonekta na rin. Si Edward ay makaka-atras. Hindi! Kasi kikitilin ang buhay niya dito ni Sanji. Hindi pa pala tapos ang stampede na inilalatag ng TLPH. Aabantihan na nila at hawakan na yung gitna. Ibang klaseng pressure ang pinapakita ng Team Liquid Philippines. Maagang pag-invade dahil alam nilang lamang sila at hindi makakilos si Demon kahit pare pumasok na tayo sa era at meta ng MLBB ngayon dito sa MPL Philippines na yung gold laner na yung naghahanap ng jungle ng kalaban. Isipin mo yun eh. Ako masasabi ko na sobrang
sobrang bilis din ng reflexes dito ng Demon kahit na naiwasan niya yung dapat tatamang Abyssal Arrow pero hindi niya naiwasan pre, may flicker yung pinakahuling sapak ng Jade Kondo sa may sipa at hindi niya naiwasan yung pagkakamatay at dahil doon ay malaya nilang nakuha yung bagong at nakakuha pa sila ng mga heroes doon. Ibang-iba talaga ang itsura ng ating meta ngayon. No? Biruin mo, pagpasok ng flames, hindi na umiiwas. Wala na. Si Oheb, siya na yung iniiwasan. Another Abyssal Arrow lands mula dito kay Sanji. Medyo napipilitan na ang Aurora Gaming na dumepensa muna. 5,000 na ang kalamangan ng Team Liquid Philippines as we enter the 9-minute mark. At nakikita natin dire-diretso lang ang pagpasok ng Cavalry sa loob ng jungle ng side ng Aurora Gaming. 30 segundos pa naman bago lumabas ang pinakaunang Lord ng larong ito at mukhang hirap na nga dumepensa dito ang side ng Aurora. Ito yung mga bibihirang pagkakataon na nakikita natin ng Aurora Gaming na kumakapit sa ganitong klaseng sitwasyon. Pinag-uusapan natin nung regular season na napakaganda ng kanilang early game. Pero parang hindi ganito yung ating nakikita. Yung Team Liquid Philippines para bang pumasok sa isang hyperbolic chamber tapos bigla silang nagbago eh, no? Nagbagong anyo pare at mapipilitan nga mag-purify pero si Sanford Lalim. ngayon delikado. Shutdown para dito kay Doming. Di ba sila tapos dito? Si JP mapipilitan gamitin yung kanyang AOG pero sinalubong din ng mga miyembro dito ng Aurora. Makakataka si Carlito. Nagamit niya yung kanyang bangka. Abyssal Arrow ay kukonekta pero wala na magiging fall-off dito ang Team Liquid Philippines. Sa gitna naman, clear wave lamang ang isinasagot ni Oheb. Magandang pamatay sunog pa rin para sa Aurora. At napakalaking bagay nun para sa Aurora Gaming dahil naklock nila yung almost 6K to 5K. At yun nga may kahalamangan pa silang mali dito sa loob ng first Lord of the game. Pero tignan natin ang mapa. Abyssal Arrow ay hindi kakabit. Si Oheb ay nagpupush. Ngayon makakapasok pa si Carl. Pero sa nila, ibibigay na nga ata. Di mo kahit nakuha na yung bagong pero turn ata magiging goal dito ng Team Liquid Philippines. Nakasipa na naman si Oheb. Tumba si Light. Same with Demon Kite. Isinama na rin sa hukay si Edward. Tumawa na naman. Yung Abyssal Arrow mula kay Sanji. At triple kill para sa kanya. At nag-iinit na si Chef pare. Wow. Tumama yung mga Abyssal Arrows left and right at nakuha man ng Aurora Gaming ang Lord ay hindi naman nila ito nagamit dahil sa pinakitang angking galing ni Sanji dito sa Silina. Hindi pa sila tapos dito. Abantihan na rin ni JP. Mabuti na lamang ay napuruhan ni Yue yung pinakahuling minion sa likuran at malaya pa rin makakagalaw dito ang Aurora kasi hindi sila nabasagan ng inhib. Oo. And higit sa lahat, no, hindi man lang nakalabas sa pinakaunang tore. Wow. Yung Lord na yun, Team Liquid Philippines retains a 6K gold lead against Aurora Gaming. Papasok na nga tayo around the 11-minute mark. And looking at the Infinix in-game equipment na nakita natin kanina, ay papunta naman na tayo sa part kung saan magkakaroon na ng totoong bawas dito si Doming Kite. Plus, of course, the Sky Piercer. But look at this, no? Yan, oh. Ito yung mga pana talaga plus yung sipa na combo. Men, ayoko magbanggit ng mga pangalan, mga past era, pero gagawin ko na din lang. Oo. Para na throwback sa M4 Echo. Diba, ibang klase yung mga sipa dito. Pero ang kaibahan kasi ibang tao yung sumisipa. Oo, ibang tao. Alam mo, si Oheb yung sumisipa, tapos ang pumapana si Sanji. Praktisado na yan. Memories, bring back memories, pre. Diba, isipin mo yun, sa lahat ng tao na iisipin mo na gagamit ng show at napakalupit. Si Oheb pa yung pinakahuli. Diba? So, again, ganito ka versatile. And yung versatility na meron ng Team Liquid Philippines, hirap na hirap ang Aurora ngayon na makabawi. Para nakukuha na nga lahat nila, you know? Naku, yung buong mapa natin, around 80% ay nakokontrol na ng Team Liquid Philippines. Pero ito yung surprising, no? Usually, when we see teams na nakakakolekta ng around 70-80% ng mapa, ay mas malaki pa yung gold lead. Kahit papano, ay namimitigate ng Aurora Gaming to around 7,000 ang gold lead ng TLPH. Kadalasan kapag ganito na ang itsura ng mapa, pare, ay 10,000, 11 na dapat ang lamang ng Team Liquid Philippines. JB, tabang yung kanyang taunt. Tama yung pana, ay yung bangka pala. Yung pana ay hindi tumama para dito kay Sanji. Pero nag-iiwan siya ng mga bakas. Andun yung mga traps. Para nga naman ay makontrol nila kahit medyo malayong parte ng mapa na meron sila. Talagang natitirang win condition dito para sa Aurora Gaming ay patagalin ang larong ito. Again, yung range wave clear na meron sila ay napakalaking tulong come late game. Especially no, pag dumating na nga yung mga CDR items para kay Yue. And of course, the damage coming in from Doming Kite. Kasi kahit pa sabihin natin na napakalaki ng kalamangan ng Team Liquid Philippines 12 minutes in, ay hindi
pa rin sila nakakakuha ng inhibitor turret. Yun nga eh. And isa pa sa mga mahirap dito, no, si Sanji ay 5-0-3. Alam mo naman, bilang admin ng Selena GC ng Pilipinas, masasabi ko sobrang impressive niyan, lalo na sa Aurora. Oo. Kasi di ba, kung maalala natin, regular season, pinadugo sila nitong Aurora at ngayon ay hindi man lang pinapalapit. Men, ang mga unang laban ng Team Liquid Philippines entering playoffs were up against Onyx Philippines, kung saan kahapon ay napanood natin na dinismantle ng Team Liquid Philippines ang reigning M-Series champion. At ngayon naman kalaban nila ang Aurora Gaming na may napakahabang win streak entering the regular season of Season 16. At para bang nakikita natin na nag-ibang anyo nga ngayong playoffs ang Team Liquid Philippines. Hawak-hawak nila yung pagputol ng win streak dito ng Aurora. Hindi lang yun kasi again, yung Golden Road na kanilang hinahanap for the longest time. Hindi lang sila, buong Pilipinas ang naghahangad nito. Pero hangad ata ng TLDH, patayin ito sila nasipa na ka rin. Lord na libre, inakuha nila pero hindi pa tatapos ang mananalasa dito ng Team Liquid Philippines. Ihabol nila at talagang tuloy-tuloy ang Team Liquid at mapapatay nila itong si Light. Pero yun mo, no, Baby Kings tandem going in for Light, pero hindi magsisimula ang lahat ng yun kung hindi na set up dito ni Sanford with another final slash. Kaya naman nawala sa pwesto si Kuya mo Light. And looking at what's happening right now, 14 minutes in, ay hindi pa rin talaga nakakaabante sa labas ng base ang Aurora. Again, babalik tayo doon sa pinag-usapan natin kanina, Burrito. Natitirang win condition para sa Aurora ay dumepensa, bumili ng oras, and they have the tools para gawin yun. Ang kailangan nga lang talagang pag-ingatan ay of course yung mga biglaang plays na pwedeng iba to ni Sanford, especially may hawak siyang flicker ngayon. Yun nga, available ang kanyang flicker. And idadagdag natin, puro biglaan kasi itong mga players na to. Yung Sipa, ni Oheb, yung Pana ni Sanji, yung combo mula dito kay JP with an AOG na actually hindi pa nga natin masyado nakikita. Kung connect yung Abyssal Arrow, pwedeng tumalon dito si JP pero hindi niya pipiliin. Sasalubungin na muna ng Aurora itong Lord ito at malaya nila makukuha. Wow. Puprotektahan din nila ng matagumpay itong Torres sa may bandang ibaba. And the Team Liquid Philippines ay kukunin na muna kung naman yung mga objectives na nasa paligid nila. So far, no, nice defense para dito sa Aurora Gaming. Hindi pa rin nakakakuha ng inhibitor turret ang side ng Team Liquid Philippines, pero patuloy pa rin lumalaki ang gold lead na hawak ng TL. Hoy, At ang kalahati. sakit na ng mga Abyssal Arrow dito ni Sanji. Kalahati yung damage ng buhay. Dito ng Abyssal Arrow, isipin mo yun na every 3 seconds, pwede ka magpalit-palit ng Abyss form tapos human form, tapos pana ka ng Abyssal Arrow. Kung hindi man tumama, may vision. Kung tumama, kati sa ulo nun. Oo, kati talaga sa ulo. Tsaka hindi na rin sapat yung magic defense dito ni Light. Umabot na tayo sa punto na itong si Lina to ay talagang napakalaki. If not, pinakamalaking problema na meron ang Aurora Gaming ngayon dahil sumasabay itong si Lina na to sa mga binabatot nila ng skill shot. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. O pinag-usapan natin ang cooldown reduction kanina. Pero sa side ng Team Liquid Philippines, doon natin makikita yung talisman kung saan kaya naman pala nagpapaulan ng pana dito si Sanji. Sulit na sulit. Masasabi ko lang talaga na sobrang nadodominan ng CLPH itong larong ito. Lahat ng gusto nila nakukuha nila eh. No? May, yung mga tore nakuha na nila. Yung objectives na Lord nakuha nila. Yung dalawang pagong nakuha nila. Kompleto sa regalos. May price and drinks pa eh. Oo, kung talagang may libreng upsize pa pare. May upsize pa eh. May promo. Lahat talaga ay nakuha na nila. At bukod pa dyan, no, yung inhibitor turrets yan talaga. Yung kailangan targetin dito ng Team Liquid Philippines. But again, for Aurora Gaming, siguro mga 2-3 minuto na lang kailangan nilang bilhin. No, aabot din siguro sa somewhat equilibrium. Hindi pa naman yung tunay na equilibrium. Pero I would say kung gusto nila makasabay ng 6 items full stop talaga. Mga 50,000 ba yan? Maghihintay pa tayo ng 7,000 na kikitain ng Aurora Gaming para sa isang patas na 5v5. Tagal-tagal ito. Pero to be fair, sumasakit na rin naman yung mga pokes, yung mga star shot mula dito kay Yue. Pero walang idea si Yue. Naramdaman siguro niya na parang may malamig na hangin dito sa left side ko. Parang may ohib na nagtatago. At alam mo na yun, no, kung isa kang mid laner na veterano na sa ligang ito, parang bawat bush na dadaanan mo, mayroon man na tinatawag na sixth sense. Tama. O mga gold laner at mid laner natin dyan, mararamdaman nyo talaga pag may nagbabadyang healer na naghahanap ng iyong buhay. Pero ngayon, ahawakan na ng side ng Team Liquid Philippines. Ang Lord na ito,
Yata makakahanap ng pwesto ang Aurora, no? Ayaw palapitin. Yung mga entry points ay hawak-hawak dito ni JP Sanford at ni Sanji. Even yung gitna, nasipa dito itong si Demon Kite. Mga kalahati yung buhay ni Ohe. Sakit din yung damage. Flicker na force na rin yan. Jinwood low. Tataka siya. Naiwasan yung Star Shooter. Pero sa likuran! Sila yung kagad ang pupuruan dito. Ang team na Philippines. Tatama ba yung sila o hindi? Nalunch siya with the Tornos. Pero pwede silang bumalik dun sa Lord. Na delikado si Oheb doon. Napakasakit na rin pala dito ni Demon Kite. Hapde. Even if 0-3-1 ang Lancelot na to, ay napakasakit pa rin niya at kailangan dito respetuhin ng side ng Team Liquid Philippines. Pero mukhang babalik lang sa regular programming ang Cavalry. But Lord secure na nga nila. Okay, ginawa naman ang side doon. Lord secured para sa Team Liquid Philippines. Yun. Ako kinabahan din ako dun sa may taas kasi may 1v1 na naganap dito kay Demon Kite at kay Oheb. Medyo napuruhan si Demon Kite. Parang hindi na niya ata kaya yung damage na nagagaling dito sa isang show. Oo, nakakabigla din kasi no, even if we're looking at a show na may hawak na War Axe, Endless Battle, ito yung tinatawag nila na hybrid show. Sisipin natin yan no, sa ating Infinix in-game equipment. Ayun, na oh. meron kang makukuhang cooldown reduction sa brute force, tapos ito yung brute damage kasi na masasabi natin, may BOD ka na, tsaka yung Malefic Roar. Kahit sino talaga ay mangangaray na dyan. Pero ito yung maganda, no? If you are Aurora Gaming, kompleto naman ang mga battle spell, pero ito na yung biggest chance ng Team Liquid Philippines na tapusin ang larong ito. All it takes is one big play. Okay, may mga aray ko sa aray ko. Kasi ako naramdaman ko yun. Yung Star Shooter wala kay Yue. Nakita mo yung buhay ni Cartesi bumaba kagad. Parang 3/4 ata yung bawas. Mabuti na lamang mabilis din naman siya kumuha. May spell pump din naman siya dito. So pwede siyang sumama ng sumama. Pero ito yung sinasabi ko at kinakatakot natin, Umi. Kumakatin na talaga si Yue. At hindi lang si Yue, no? Buong kupunan ng Aurora Gaming kumakatin na. I dare to say, no, in 2 minutes time ay hindi na nagmamatay masyadong code lead na mayroon dito ang Team Liquid Philippines dahil unti-unti na rin nakukuha ng Aurora Gaming yung mga items na gusto nilang makuha para makapalag nga dito sa side ng Team Liquid Philippines. Ang tanging kalamangan na mayroon dito ang side ng TL ay yung long lane na walang inhibitor turret sa upcoming Lord fight natin. Pasisilip na nga natin yan sa Infinix in-game equipment. Isang item na lang ang kulang para dito sa Novaria ni Yue. Sa totoo lang, itong apat pa lang ay napakasakit na. Oo. And ang maganda dito, nag-invest siya sa Blood Wings. So at least may extra shield siya. If ever man nababasag or pasukin siya ni Cartesi, may extra movement speed din siya. So for Aurora, naghahanda sila sa isang isang matinding dilubyo na kung saan lulutuin dito ng Team Liquid Philippines. Pero kung napapaisip ako ano ba magiging desisyon nila dito? Iko-contest ba nila to o magta-turn sila? Kasi mahirap na to pag nakuha to ng TLPH, lalo Luminous Enhanced na Lord na to, pre. Mahirap to. Totoo, ito yung pinakamahirap na depensa ng Lord. And Evolved Lord post 18 minutes. Kahit sandamakmak ang wave clear na meron dito ang side ng Aurora Gaming, ay napakahirap lang talaga depensahan yung Lord na Isnavero. Yung hindi ka napapansinin. Gusto na lang tapusin yung laro. And Team Liquid Philippines mukhang pumupustura na around the jungle of Aurora Gaming para ma-ensure na sila makakakuha ng Lord na ito. Pero mukhang makakadepensa pa naman. Mahuhulin na naman ng bana dito si Demon Kite at si Sanji! Ay, naku, masyado atang malalim si Sanji. Pagkakataon ng Aurora Gaming na samantalhin ito, 4v5 ang magiging laban. Kailangan nila mag-flow ng wave. 45 seconds pa para kay Sanji. Medyo naging malalim mga tayo na. Malaking dagok ito para sa Team Liquid Philippines na nawalan sila ng Selena right before the Lord starts. At dahil dyan, magiging response ng Aurora Gaming ay clear na muna itong bottom lane para magkaroon sila ng oras na i-contest ang Lord na ito. Around 30 seconds pa naman bago lumabas dito si Sanji. At ibig sabihin yan ay makakalamang ang Aurora Gaming around this Lord area dahil sa ngayon ay 4v5 ang labanan na ito. Nakatulong pa nga ang Expanding Rivers para kumolekta ng mga heroes ng Aurora around this Lord pit. Ang goal nila dito ay patagalin. 10 seconds para kay Sanji. Sa may bandang ibaba, may ginagawa na rin si Oheb. Pinapagalaw niya yung wave sa bottom. At mag-react si Edward para dun sa ibaba. Tagumpay ang pambabay time dito ng CLPH. Aabot si Sanji. And dahil sa Expanding Rivers, ay maaari siyang makapwesto na kapag. At yan nga ang maganda, no? Team Liquid Philippines, nice buy time para sa kanila. And for the side of Aurora Gaming, kompleto pa rin naman. Kinailangan na nilang iwan yung mga minions doon sa may bandang base. At half HP na para sa Lord na ito. Si JP nanganganib na. Okay, nagamit niya yung Revitalize AOG. Resources mula sa TLI na gastos. So, pagkakataon dito sa Aurora. Pero ginugulo sila ni Oheb dun sa bottom O sumasakit na rin yung damage ng Lord, no? Demon Kite, 3-4 HP. Kailangan na ata mag-back. Kailangan na nga ata ibigay. And that's going to be the Lord secured para dito sa Team Liquid. At si Sanji ay nakakuha
nakakuha pa nga ng kill. Aray ko po. Medyo matagal naman bago dumating yung Lord. So I think aabot din si Light. 22 minutes and 44 or 43 seconds palalabas yung Lord. And ang death timer dito ni Light is 45. So aabot siya, makakadepensa dito ang TLPH. Kaya lang ang problema, ito yung sinasabi natin, Luminous Lord to, enhanced na Lord. Ito na yung Snabero, tsaka Wapakins na Lord. Oo, nonchalant na yan, pare. Nonchalant. Maglalakad na lang yan para tapusin yung laro. Pero for Aurora Gaming, no? Veterano ang mga players dito. Alam nila kung paano palikuin kahit konti. Yeah. Patagalin ang laban na ito. And hopefully, no, makahanap sila ng paraan para makakuha ng kahit paanong oras. Dahil sa ngayon, napakalaki na talaga ng goal team ng Team Liquid Philippines. Pero nararamdaman pa rin natin yung respeto na meron dito ang Team Liquid sa wave clear at move damage na nanggagaling sa Aurora Gaming. As the Lord marches down bottom lane, magpapadala ang Team Liquid Philippines ng 4 na miyembro sa mid at mukhang papasok na sila sa base ng Aurora. Ayan na, nailawan sila dito, Aurora Gaming. Pipiliting kumipesa, JP, ang baba ng buhay. Pero Lord naman ang buhay. Pero tatloy nilamaan nung land checker. At nasa mula Oh, team wow. Buti nila kami nilang immortality si Carl. Pero mapapatay siya dito ni Yue. AOG, nagamit na rin ni JP. Kailangan matras si Sanford. No way. Pero habol siya, yung final shot for immortality. Ang bisa na araw nagkukonekta. Kailangan na matras si Uheb. Ganyan din naman si Sanford. Natama yung Star Shutter. Pero kailangan na niya tumuyo. Pagpagal mo, pre. May sunog. Buti na lang. Ay naka-atras at naka-alpas pa dito ang CL. Gitna lamang ang nabasag dito ng cavalry at meron pang pagkakataon ang Aurora na umabante. Pumulso na nga ang Aurora Gaming. What a play mula kay Edward. A flicker land shaker on to 3 members ng Team Liquid Philippines. Kaya naman mukhang sila naman ang magpupush. Oras na ng Aurora para kumuha ng parte ng mapa na pinagkait sa kanila kanina pa. 20 segundos para kay Carl TZ. Nahihirapan mag-clear ang side ng Team Liquid Philippines. May endable angle yata para dito sa Aurora. Pero pinito na nga ni JP dito. AOG doon sa may bandang gitna pero babagsak din. Immortality ay na-clear na. Okay, kailangan nyo ng matras dito pero hindi siya makakatakas. At napatay siya ng Aurora Gaming. Uhib dito, walang ideya yata si Demon Cat. Pwede sipain. Tordos ay nagamit na. Kailangan niya humabol. Phantom Institution. Habol din si Domeng. Tagumpay ang pagdepensa ng Team Liquid pero hindi pa tapos. Si Sanji dito with those Abyssal Arrows. Connecta na naman. Purify ay na-force na rin na magamit dito ni Domeng. Men, palitan na. Ito na, nakakalabas na ang Aurora. Makruhan na ang laro dito na may halong may kruhan around this Lord area. Nakakalabas na ang Aurora. Hindi nga lang nakakalabas pare, nakakatakbo pa. At mukhang naghahanap sila ng Lord dito 25 minutes in. At TLPH naman ngayon ang susubok na mag-contest. Hahawakan na ito ng Aurora. Doming kahit makakaiwas doon sa Abyssal Arrow pero si Carl TZ ay patuloy pa rin hinahanap ng Aurora Gaming. Okay, Doming Kite, Demon Kite pala ay kailangan matras. Sanford na magkikita rin, final slash na gamit. Oy! At wala siya ng mortality, patay ata. Ngayon yung Young Goat ang kanilang hinahabol. 30k ang buhay ng Lord. Habang sa may ibandang gilid, si Ohe pinag-aaban ng pagkakataon. Hindi tumama yung pinakuli sa mga dito. Pero nakantokan siya dito ni Light. Ngayon naman si Sanji, nahabol ni Demon Kite, Popular Mentality, kailangan na mag-atrasan. JPA buhay na, pero mamamatay din. Itong si Sanji, Demon Kite, ladies and gentlemen, talagang tiniis lang niya lahat ng paghihirap na kanilang nakamasa. Mr. Consistent! Nakakuha ng kill at tatlo tumumba sa TLPH. And another spectacular play mula dito kay Edward. Pagbagsak ng espada Wow. ay may comet na rumekta sa mukha ni Carl TZ. At mukhang magpupush na nga dito ang side ng Aurora Gaming. Dalawa, depensa para sa Team Liquid Philippines. So, heavy sinusubukan pero ayan na nga! Ayan na, pop yung Evo pero hindi ata sapat yung magiging damage. Nakapag-Winter's Crown pa! Kompleto pa ang Aurora! Tommy kayo mamamatay! AOG ngayon ay nagamit na rin. Pero marami pa sila mga minions na kasama dito. Si Daddy JP talagang sinasalun lang ang lahat pero hindi nakakayanin ang liwanag na talaga lahat ng Aurora sa Game 1. What a comeback! 14k gold lead all the way to a 25-minute game. At Aurora pa nga ang nakalamang. Oh my goodness! I can't believe my eyes. Paano nangyari yung mga bagay na yun? Well, mababang magbe-breakdown ang gagawin ng ating mga panelists mamaya dahil napakatagal ng ating Game 1. Action-packed at punong-puno ng laban para dito sa Cuneta Astrodome na punong-puno din ng mga tao. Partida pre, galing trabaho pa at eskwelahan ng mga yan. Punta na tayo sa ating mga panelists. 10,000 kalamangan. It didn't matter against Aurora. What a comeback
At si Edward! Oh. Edward, you've done it again! Yan yung rason kung ba't siya tinatawag na Mr. Consistent. Kung may Sanford, Yuzong, meron ding Edward na lapu-lapu. Parang hindi talaga maka-counter. Madaming mga magaling na performances though. Like for example, itong si Demon Kite. Surviving against OHEB many times in this game at lalo na dun sa huling attempt mula kay OHEB. Still managed to buy the immortality Winter Crown afterwards para hindi mapatay ni JP. Ending the game as the MVP para sa Aurora. And I cannot also deny the fact na maganda rin ang nilaro dito ni Yue. Kung ang magsisimula si Edward, lalo na dun sa paghabol niya kay Galtizi, in that crucial Lord fight, ang icing on top of that cake was definitely Yue. Landing was Star Shatter at naging problema para sa TLPH. Sobrang nakita natin dito yung execution and also yung pasensya na meron ng Aurora as they knew that Team Liquid Philippines, nung una hindi pa natin alam kung paano gagana yung kanilang lineup. Kasi medyo, contrasting gaya nga nung nasabi kanina ni James Fox, and yet they were able to make it work. Nakalamang pa nga sila ng halos 11,000 pagdating doon sa kanilang goal lead. Pero hindi nag-matter yun with one major play that happened and some minor ones na nangyari sa Team Liquid Philippines. Number one, yung sugod, yung error na nanggaling kay Sanji from at least the 15th or the 16th minute that kind of prolonged the fight even more. You're looking at the MVP highlights right now. A lot of crowd control skills ang binitawan ng Cavalry right from the start. Pero nung paunti-unti na, tila ba na-realize ng Aurora na okay lang naman na patagalin natin to, kaya nating pumalag as long as we make it into the later portions. When it comes to our metagame, itong double fighter setup, isa sa mga main na pain points is kapag katapat niya isang marksman-based na composition, hindi ganun kalakas yung scaling. Idagdag pa natin yung idea ng Novaria. So tatlo yung mga heroes na maganda ang scaling para sa Aurora. At para naman sa TLPH, wala silang way para tapos yung laban every time na hindi makakahit si Galtizi doon sa mga tore. And if you're looking at the matchup doon sa gilid, mas lamang ang scaling ng Aurora. And then yung Selena versus Novaria, alam naman natin dahil ang Novaria sa dulo. And that was the Edward play that sealed it all. Or at least gave the opening para sa Aurora para tapusin tong laban na to with the defense. And even when Sanford landed that final slash, wala na rin siyang kaibigan tutulong sa kanya doon. It's so weird to see TLPH disconnected in the latter portions of the game. Everybody trying na gumawa ng isang play para sa team. Parang gumagawa ng hero plays pa isa-isa ang TLPH. Whereas itong Aurora, sobrang konektado. Hindi mag-i-initiate si Edward nang wala si Yue para sumupply ng damage. Hindi maglalaboy si Doming kahit ang hindi tutulungan ng kanyang mga teammates. Konektado ang Aurora, whereas TLPH, maganda yung connection nila in the first few minutes of the game. But in the end, dun nakakapagtaka na sari-sariling hero plays ang TLPH. I mean, from the looks of it, yung Team Liquid Philippines kasi ito yung naging concern natin dun sa lineup nila right from the draft. Kung papaano ba nila pagtatagpi-tagpiin yung kanilang mga skills to make it happen na mananalo sila doon sa mga team fights na kanilang gustong i-approach. But then, we've seen that in the early portions. Or kung hindi man natin nakita yun, meron sila mga sari-sariling play na mga maliliit na bagay na nag-build up dun sa kalamangan na meron sila. But Aurora, on the other hand, ito yung lineup na mas madaling paganahin pag lima kayong magkakasama. It's quite difficult to execute kapag ikaw yung Team Liquid Philippines kasi marami kailangan na mag-fall into place nang sa ganun ay makuha nyo yung team fights. Such as, OHEB not being found in a very difficult position, which by the way, he did a really great job in delaying kung ano man yung posibleng gawin dito ng Aurora. It's just that masyado nang masakit, masyado nang maraming damage output yung binitawan dito ng Northern Lights na hindi na talaga kaya ng TLPH kahit isa lang ang mawala sa kanilang lineup. TLPH, they drafted a composition na nakadepende dun sa execution. Kaya natin sinabing mas madaling i-execute ng Aurora kasi mas clear yung path to victory, mas clear na magalang sila sa late game. And for TLPH, kaya siya nagmukhang awkward para sa atin dahil tayong mga normal na tao, titignan ng lineup ng TLPH na pang mundo ng halimaw. Kailangan tumatama yung pana, final slash needs to hit, flicker Jeet Kune Do o kaya naman flicker Way of the Dragon, dapat tumatama.
Unfortunately, that wasn't the case for TLPH kasi kapag lumabas na yung mga Immortality, yung mga Winter Crown, mga ways para mag-outplay at syempre yung pagkakunad dun sa late game, dun na nagiging problemado ang mga heroes na nakadepende sa kanilang mga skill shot. Still, TLPH ang nakakalamang ngayon sa ano natin, sa stats. This is quite understandable kasi para sa una hanggang sa 23rd minute ng ating laro, you start to see Team Liquid Philippines very in control, very patient, waiting for the right time to strike. Although, yung wavelength nila hindi lang talaga nagkasundo sa gusto nila maging approach, sa gusto nila kung sino mauuna, and that led to some errors that kind of gave some confidence para dito sa Aurora kasi yung mga maliliit na mali na yun yung mga bintana yun yung mga maliliit na butas na pwede nilang gawin para makuha yung panalo, and that is exactly what they did in game number 1. Naalala ko, meron akong napanood na